At bago tayo magtungo sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilang holiday-related health issues mula kay ASEC Albert Domingo ng Department of Health. ASEC, kumusta naman ang ating preparation ngayong holiday season? Yes, ASEC Weng, no? Alam natin papasok na yung Pasko, busy-busy ang lahat. At kailangan natin na maging handa. Tatlo ang binabantayan ng Department of Health. Tatlo ang mga mensahe na gusto namin sabihin. Una sa lahat, dapat ligtas Christmas tayo. At kasama dyan yung una is yung biyahe natin dapat healthy or biya healthy. Ang traffic po ngayon, ayusin po yan ng ating MMDA at ng ating DPWH sa mga daan. Pero importante na tayo bilang mga nagmamaneho, kulang po tayo sa daan, iwasan po natin yung banggaan. So yan po yung mga road traffic injuries ating iwasan. Ikalawa, yung tamang pagkain. Nako po, pag tayo po ngayon na nagkakaroon ng mga Christmas party, mga reunion, wala akong sinasabi ang DOH na bawal kumain. Ang sinasabi natin, dapat po yung tamang pagkain. Umiwas tayo or bawas-bawasin yung mga pagkaing yung mga mataba, matamis at maalat. Pwedeng tumikim-tikim, huwag ng sobra-sobra. And then yung ikatlo na sinasabi natin is umiwas na tayo sa paputok. Huwag na ho tayong magsindi. Maganda ho sana kung yung mga professional na lang at huwag nang pahawakin ang mga bata at ang mga nakainom sa paputok. Sige, hihimayin natin yan isa-isa. Dahil nga maraming gatherings ngayon, parties, reunions sa school, sa family. So, ano yung mga tinatawag na holiday-related health issues talaga? Ano yung mga kadalasang sakit na binabantayan natin tuwing ganitong panahon? Yan, himayin na natin, no? So, una sa lahat, yung ating pinag-usapan na dun sa JETA, no? Alam niyo, sinasabi nga ni SecTed, nagkakaroon ngayon yung tumataas, yung bilang ng mga nagkakaroon ng ating high blood, nagkakaroon ng ating stroke. Dahil po ito sa pagkain. Kapag sunod-sunod po yung ating pagkain ng maalat, napakasarap ba naman ng lechon na malutong ang balat, no? Pero ang sinasabi natin is, hinay-hinay po. Huwag pong araw-arawin at kahit sa isang upuan, huwag naman pong sunod-sunod yung mga plato. Dapat po sa pinggang Pinoy, 1/4 lamang ng ating pinggan yung nasa protina at taba. Ang mas marami, ASEC Weng, yung kalahati, ay doon sa gulay at prutas. Tapos yung ating carbohydrates, yung mga pansit. Kasama po yun, pansit, pasta, kanin, dapat 1/4 lang po. Para masama ang tingin sa akin ng ating mga cameraman dahil dun sa pagkain. Pero importante ho yan na dapat mag-ingat po tayo. So dito sa kaso ng hypertension, stroke at heart disease tuwing December at January, ano yung mga dapat bantayan lalo na sa mga may edad at may existing condition? Sabi ko nga ngayon pa lang hindi lang pagkain yung nagkukos ng hypertension, traffic. Pati yung traffic. Yung mental health kasi natin, no? Alam niyo po yung sinabing holiday rush, kasama po dyan yung nagmamadali tayo. Iniisip natin yung mga inaanak nakakatok na sa ating mga pintuan, sa pintuan ni ASEC Weng at ni ASEC Albert at lahat pa ng mga ninong at ninang. Nakaka-stress po, pero may paraan dyan. Dapat po tayo ay laging nagbabantay sa ating mental health. Tingnan po natin, planuhin po natin yung mga biyahe natin. Huwag tayong kumbaga pabalik-balik dun sa mga tindahan or mall. Mas maganda kung isang biyahihan na lang at lahat ng kailangan bilhin ay puntahan na po. Magkaroon tayo ng mga listahan para hindi tayo nagmamadali at hindi tayo nasa stress. Idagdag ko rin po yung influenza-like illnesses, yung mga malatrang kasong sakit. Dahil ito po yung pagkakataon na ang daming tao na nagsasabay-sabay. Nakikita ko sa monitor na yung mga naglalakad at dumadaming human traffic. Walang problema po yan. Basta tayo ay mag-ingat, maghugas ng kamay lagi. Kung may sintomas, magsuot po ng face mask. So, ASEC, meron na bang advisory ang DOH para naman doon sa pag-inom ng alak, overeating at iba pang gawain na pwedeng magdulot ng holiday-related illnesses? Ano yung pinaka-critical na paalala sa publiko? Yan, ASEC Weng, no? Tungkol sa pag-inom ng alak, ang lahat po ng dami, kahit anong dami, kahit marami, kahit konti ng alcohol or ng alak, dapat po talaga iwasan. Sabi nga nila, mas maganda meron na ngayon tinatawag yung mga mocktails, no? Imbes na cocktails na may alcohol, yung mga mocktails, para bang mukha siyang cocktail, pero hindi siya naglalaman ng liquor o ng alak. So may mga ganyang options. Dumadami na rin, lalo na sa Gen Z ngayon, no? Yung mga celebrations na alcohol-free. Pinopromote natin yan. Ngunit, kung talagang hindi makaiwas, at tungkulin rin po ng DOH magbigay ng abiso, alam niyo po, ang sinasabi nila na
para hindi tayo masabihang binge drinking, 1 standard drink per hour. Asa ko, ano yung 1 standard drink? Isang bote ng beer o kaya isang baso ng alak, kupita, o kaya isang shot ng sinasabi na hard liquor. Yun po, dapat hindi lumalampas per hour para hindi ka mabe-binge drinking. Pero kung pwedeng iwasan, wag na lang. Hindi ako guilty dyan. Ako, isang drink, 4 na oras. O, diba? O, yan. So may paalala naman ng DOH hinggil sa kahalagahan ng paggalaw at maging yung pagsayaw-sayaw araw-araw. Ano ba yung tips ng DOH tungkol dito? Napapansin po namin, Asek Weng, no, at dito malalaman yung mga edad natin. No? Yung noon, yung mga Zumba yung nauuso. Abay ngayon sa Generation Z at sa Generation Alpha ay nauuso yung mga sayaw na nire-record para sa social media, para sa TikTok nga na sinasabi. Mahalaga po dito ang physical activity, no? Dahil as much as possible, sa isang linggo, dapat 150 minutes. Paano natin bibilangin yon? Sa araw-araw, dapat meron tayong 30 minutes na tayo ay kumikilos na medyo yung tibok ng ating puso ay tumataas. Hindi naman kailangan na hinihingal tayo, pero dapat medyo may pawis kang mararamdaman ng konti. 30 minutes per day, 5 days per week. Kaya yung mga sumasayaw ng mga latest TikTok dance trends nila, maganda kong i-practice yan. Pati yung mga sasayaw para sa Christmas party, kasama na rin po yan sa physical activity. So, dapat mag-practice 30 minutes a day. Correct, for 5 days in a week. So, matapos naman yung Pasko, yung pagsalubong sa bagong taon. So, paano po natin pinaghahandaan yung DOH hospitals, yung dahil sa surge ng pasyente tuwing holiday season mula sa firecracker-related injuries hanggang sa respiratory illnesses. Dahil syempre, mausok, yung mga mahika dyan. Tama. So ang ating mga ospital, ang lahat po ng mga DOH hospitals, sumasabay na rin po yung mga LGU hospitals, no? Tsaka yung ating mga private hospitals. Nag-high alert po tayo, or more particularly, yung sinasabi nating code white. Yan. Pag sinabi ho natin malapit na yung Pasko, nagde-declare po, abangan po yung declaration, huwag hong maalarma. Ibig sabihin lang po, pag nag-code white ang DOH, alam natin na ito na, maraming mga celebration nangyayari, maaaring tumaas yung bilang ng mga road traffic injuries, tsaka yung mga fireworks-related injuries. Bigyan ho natin ang baseline. Sa December 21 hanggang January 6, 2024, ang naitala po ng DOH, yung po nakaraang Pasko po ito, no? Ang naitala po na fireworks-related injuries, 844. Sama-sama ho nating babaan, dapat less than 844 yung maitala natin na total this year. Tapos doon po naman po sa mga road traffic injuries ang naitala, 826. Ang date po na yan ay mula December 21, 2024 hanggang January 6, 2025. Yan po yung baseline. So ano po yung mga hakbang ng DOH para naman mapalakas yung kampanya laban sa paggamit nito mga illegal at syempre mapanganib na uri ng paputok lalo na sa mga kabataan? Nako po, Asek Weng, no? Ito nga sinasabi natin, mas maganda po yung sinasabing community fireworks display. Sa Makatwid, sinasabi namin lagi at ngayon, tayo po ay nag-reach out na sa ating mga kapitan, sa ating mga mayor, mga gobernador. Baka naman po yung LGU ay pwede mag-sponsor ng sabayang panonood ng fireworks. Tapos, yung po mga professional na, yung mga talagang trained sa pagsindi at paghawak ng mga fireworks ang magsisindi. At hindi po, lalo na po yung mga bata, hindi ho dapat nagsisindi ng fireworks ang mga bata at ang mga nakainom. By the way, Asek Weng, no, pag fireworks, sabi nga namin, parang literal na sinindihan mo yung pera mo at sinunog mo lang. Kasi bumibili ka, tapos in just like 30 seconds or less, mawawala rin po yun. So, mas maganda kung magsama-sama na lang tayo sa isang community fireworks display. No, kasi syempre nakatipid ka pa. Ganon din naman yun eh. Papanoorin mo lang naman din yung sinindihan mo. Exactly. Actually, mas okay nga yun. Sabi nga nila, mas maganda na nanonood ka lang, relax ka lang. Kaysa yung sisindi ka, tapos tatakbo ka, tapos hindi mo sigurado kung yung sinindihan mong mitsa ay may sindi o wala. Yan. Kung sisindi o hindi, tapos lalapitan mo. By the way, napaalala mo, Asek Weng, no? Wag na wag pong babalikan ang mga paputok na hindi sumabog. Dahil baka akala natin ay walang sindihan, yung pala, medyo nasa ilalim lang yung sindi or nasa taas. Or yung mga tipong akala natin na natagal na hindi sumasabog, tapos parang gusto nating i-repackage. Ginagawa yan dati. Medyo guilty ako nung bata ako. At mali yun, wrong advice yun, na ang ginagawa yung pulbura, pinagsasama-sama. Tapos sisindihan. Hindi po yun ang paraan dahil ayaw nating tayo masabugan at mapunta sa ospital. Oo. Kasi sisindihan tapos uusok siya. Darna. Yun ang gawa. Ayan, delikado yan. At ang watusi ay bawal. Bawal na rin po yan dahil akala po ng bata ay candy.
So sa aspect sa surveillance naman ng DOH sa mga nakaraang taon, ano yung pangunahing sanhi ng mga road crashes tuwing Kapaskuhan at anong preventive measures yung mas pinaiitig ninyo ngayon? Sekweng, alam nyo, ang top 2 na dahilan ng mga road traffic injuries, lalo na sa panahon ng Pasko at ng Bagong Taon, yung mga hindi po nagsusuot ng helmet at saka yung mga nakainom. Parehong pwedeng iwasan po. Simple lang po, magsuot ho tayo ng helmet. Huwag ho nating isipin na yung ating bungo ay kasing tigas ng bakal. Hindi po. Kapag tayo po ay tumilapon mula sa motorsiklo at mahulog sa daan, nababasag po ang bungo natin. Gumamit po tayo ng helmet. Protektado ho ang ating ulo. Ikalawa, yun nga po, huwag na pong uminom. Magkaroon po ng designated driver. Kung talagang type nyo po na uminom ay magtumawag na ho kayo, mag-assign po kayo ng kasama na hindi uminom. Meron po dyan, usually yung mga allergic or yung mga mahina sa alcohol, ayaw nilang uminom. Sila po ang magiging designated driver. Or mag-stay over nilang matulog kung nasaan po yung party natin. Okay, tapos tayo dyan sa Pasko at New Year. No? Sa ibang usapin naman, Asek, ano itong tinatawag na International UHC Day? Kailan po siya at bakit siya ginugunita? Alam ko, Sekweng, malami nag-aantay ng 12-12, no? Para yung kanilang nasa cart ay i-check out na. Pero hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Ang 12-12 or ang December 12 is ang International Universal Health Coverage Day. Ang tema po ngayon ng International UHC Day, Unaffordable Health Costs. We're sick of it. O sa Tagalog, ayaw na natin na tayo ay nagbabayad ng napakamahal na gastusing pangkalusugan. Sineselebrate po yan every year, December 12. Sa Pilipinas po, lahat naman tayo December 12. Bukas po yan. So, inahahanda po natin ang paalala at tamang-tama, magkakaroon tayo ng maraming activities or maraming mga advokasya na dapat talaga ang gastos mula sa bulsa ng ating mamamayan ay mas mababa. Kaya meron tayong zero balance billing, andyan yung puro kalusugan at marami pang iba na pwede nating himayan maya-maya konti. So, kamakailan ay nagulat yung World Health Organization, World Bank Group at saka gobyerno ng Japan tungkol sa isang UHC forum. Tungkol saan po ito? Ano po ba yung laman nito? Opo. Noong nakaraang Sabado po, no, sa pag-iimbita ng gobyerno ng Japan, so sasabihin po natin, arigatou gozaimasu sa ating mga Japanese sponsors na nag-invite po sila. Pumunta po ang Secretary Bosa at ang inyong lingkod para po sa isang Universal Healthcare High-Level Forum. Nandun po ang WHO Director General, si Dr. Tedros. Andun rin po si Mr. Ajay na presidente ng World Bank at marami pang iba. Kung di ako nagkakamali, mga 8 silang Secretary of Health or mga Ministers of Health at andun yung mga donor partners. Importante ito dahil dun na pag-uusapan kung paano poondohan yung ating universal healthcare or universal health coverage. Sa katunayan, nagkaroon ng intervention or pagsasalita si Secretary Ted. Pakinggan natin Sekweng kung ano ang sinabi ng ating kalihim ng kalusugan. Yeah, I worked in the health sector for about 4 decades. First as a clinician, an academician, and then eventually deputy minister, and now the minister of health. And I think for this particular round, I'm very happy to have a president that had focused on education and health. Actually, education, health, and agriculture. And that helps because along the journey, we've been in the journey for the universal health coverage from passing the syntax, from passing a national health insurance in '94, and then passing the sin tax in 2012, the higher taxes on tobacco and alcohol, and then eventually passing a framework law on universal health coverage in the Philippines. And unfortunately, COVID happened after 2019. So when I came in as minister in 2023, that was the only time we were able to implement the UHC law. And we focused, and I said, what are the things we need to do? So I looked at the end in mind. So I focused on 8 outcomes: immunization, nutrition, water, sanitation and hygiene, maternal mortality, TB, HIV, and hepatitis, road safety, road crash injuries, and NCDs, hypertension and diabetes, and of course, cancer. And then we said, let's use digital technology to attain that. Exactly the comments that were mentioned in the previous panel, that we need data and we need to use data to achieve the health outcome. Po ang tinig ni Secretary Erbosa doon po sa forum na nangyari po sa Tokyo, Japan. So Asek, nagkaroon daw ng National Health Compact yung mga bansa sa naturang UHC Forum. Meron
Meron bang tinatag na UHC Knowledge Hub at saka ano yung kahalagahan nito? Opo, nagkaroon Kweng ng sinasabing UHC Knowledge Hub. Yung mga bansa katulad ng Japan na marami na sila, no? Marami ng experience. Since 1960 something pa sila, nagkaroon yung universal health coverage. Yung ating Thailand, more recently, pero mga siguro 20 years ago na kasi mga early 2000s na nagkaroon sila ng UHC. Yung mga halimbawa po ng mga bansa na yan na kapitbahay natin, nagkakaroon sila ng pag-share ng kanilang kaalaman dito sa UHC Hub. Ang importante, ang sinasabi ko ng Secretary Erbosa, hindi dapat nananatili ito sa level na para bang usap-usapan lang, na pang global health lang. Dapat nangyayari yan at nararamdaman ng ating mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi ng ating kalihim na si Secretary Teodoro Erbosa. Because so we talked about partners uniting. There's one project now, for the first time, JICA, COICA, well, the defunct USAID, partnered to actually provide primary care in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Of course, the US aid left, but the US gave me money back in terms of the FAST, the Foreign Assistance of the State Department. So the money is back for primary care. So that is a project I'm looking at, because we talk about here at the global level, but I'd like to see that at the primary care level, wherein these international partners really partner. Excellent. So, Kweng, nakita natin yung sinasabi ng ating kalihim ng kalusugan. Sabi nga ni SecTed, hindi dapat panay usap-usapan, panay partnership. Dapat ito ay nagsasama-sama tulad ng nangyari po nga sa Bangsamoro at dapat nararamdaman ng bawat mamamayang Pilipino. Tama ka dyan. Mula sa taas papunta doon sa grassroots level. Correct. Oo. Okay, maraming salamat, Asik Albert, sa siksik na updates at mga mahalagang paalala ngayong holiday season. You're always welcome, Kweng, at lahat po ng ating mga kababayan.